Sa gitna ng tahimik at malalim na bahagi ng kagubatan, nakatayo ang matitibay at magagaspang na katawan ng mga puno, habang ang mahinang liwanag ay tumatagos mula sa itaas at lumalangoy sa pagitan ng mga sanga at dahon. Sa gitna ng tahimik na kapaligiran, dahan-daang gumalaw ang mukha ni Dumpil, na tila unti-unting bumabalik ang kanyang kamalayan mula sa napakalalim na kalagayan. Dahan-daang dumilat ang kanyang mga mata, at sa bawat pagkurap ay naramdaman ang pagbabalik ng kanyang buong atensyon sa mundo sa kanyang paligid. Nakaupo siya sa lantian at malambot na damuhan sa pagitan ng dalawang matatayog na puno. Sa kanyang pagkamulat, napaisip siya at nagulat ng mapagtanto na napakarami na palang panahon ang lumipas nang hindi niya namamalayan, habang ang mahinang usok at liwanag ay bumabalot sa buong kagubatan. Habang nakaupo ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng nakabalot na mahabang sandatang nakahiga sa kanyang kondongan, inamin ni Sorayang sa kanyang sarili na matagal na panahon mula noong huling beses siyang pumasok sa ganitong uri ng malalim at walang abalang kalagayan ng pagsasanay ng trance, naramdaman niya ang kapayapaan at lalim ng karanasang ito. Habang hinahaplos ng kanyang palad ang ibabaw ng nakabalot na katawan ng kanyang sandata, napansin at namangha siya sa malinaw na pagbabago sa loob ng kanyang sarili. Napagtanto niya na ang dami, lakas, at sakop ng kanyang demonic Emperor Chi ay lumawak at lumakas ng gusto kumpara sa dati, mas sagana, mas matatag, at mas madaling damaloy sa bawat ugat ng kanyang katawan. Dahan-daang hinawakan at inayos niya ang balot ng kanyang sandata, habang sa kanyang isipan ay napagtanto niyang mas mabilis at mas matagumpay ang paglago at pagpapatatag ng kanyang lakas kaysa sa inaasahan at planado niya mula pa sa simula. Tumayo siya ng tuwid at dahan-daang huminga ng malalim habang tumitingin sa lawak ng kagubatan sa kanyang harapan, malinaw na naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili, magaan at masigla ang kanyang buong katawan, tila nawala ang bigat at mga sakit ng nakaraang mga sugat, at sa pakiramdam niya ay kaya na niyang lumipad sa himpapawid kung naisin lamang niya sa sandaling iyon. Sa isang mabilis at matalas na tingin, napaisip si Sorayang at nagtanong sa kanyang sarili kung dapat ba niyang subukan ulit at palawakin pa ang kanyang pagsasanay at pagsusumikap sa kasalukuyang lakas na taglay niya ngayon. Sa kanyang isipan, naalala niya ang isang napakalakas at tila makajos na uri ng martial technique na nakita at naranasan niya noon pa lamang mula sa Demon Lord. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Sorayang, mula rito ay biglang umikot at damaloy ang matinding alon ng asol at maitim na chi, habang sa kanyang isipan ay umalangaw-ngaw ang mga salitang bumubuo sa panimulang himig ng teknikang kanyang susubukan ng martial brilliance calls out to the night, the gods and demons rise to the sky. Malapit ng ganap na kumilos ang kanyang buong katawan, at ang kanyang mga mata ay naging matalas at matatag, nagniningning sa matinding diin at pagtuon ng pansin habang ang kanyang buong diwa ay nakatuon lamang sa pagkontrol at pagpapakawalan ng kapangyarihan. Inilabas niya ang kanyang kamay at sa sandaling iyon ay binigkas sa kanyang isipan ang buong pangalan ng teknikang ito, Demonic Hand of the Heavens. Sa paligid niya ay nabuo ang isang mabilis na umiikot na malakas na ipuyo ng maitim na chi, na tila sumisipsip ng lakas mula sa buong paligid at nagpapakita ng napakalawak at nakabibinging kapangyarihan. Sa mabilis na paggalaw ng puwersa, naging malabo at halos hindi na makita ang tanawin ng kagubatan. Kasunod ng malakas na ugong at pagkabigla, tumama ang alon ng chi sa mga puno, na nagdulot ng pagkalat ng mga piraso ng kahoy at alikabok sa hangin. Sa kanyang mukha ay makikita ang malinaw na gulat, habang nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang bamuka ang kanyang bibig, napagtanto niya agad ang tunay na bigat ng kapangyarihang kanyang hawak. Habang nakatayo sa gitna ng kagubatan na puno ng alikabok at lumilipad na mga piraso ng puno, inamin ni Sorayang sa kanyang sarili na ang karanasang ito ay nakakatakot ng gusto at hindi niya napigilan ang lakas nito. Habang nakatayo at pilit na binabalanse ang kanyang sarili, muling tumingin siya sa kanyang sariling kakayahan at isip-isip na tila hindi kapanipaniwala na si Li Cheonsang, ang pinagmulan ng teknikang ito, ay nagagamit ito ng kasing dali ng paghinga lamang. Nang walang hirap at may likas na dalisay na pagdaloy ng chi na higit pa sa kaya niyang makamit at paghambingin sa ngayon, nakita niya ang malaking pagkakaiba ng antas ng kasanayan sa pagitan nila. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang matinding pagtugon ng kanyang sariling pangunahing sining, ang Nine Depths Demonic Arts. Ang mga ugat at daluyan ng chi sa kanyang katawan ay nagsimulang humigpit at kumilos ng kakaiba. Sa kanyang pagmamasid sa nararamdaman, napagtanto ni Sorayang ang dahilan ng ganitong reaksyon. Para sa kanyang likas na sining, tila hindi ito nais at tinatanggap ang pagkakaroon ng ibang binhing itinanam,
ang prinsipyo at kalikasan ng bagong teknikang sinubukan niya ay tila mas mataas at mas mainam sa paningin ng kanyang kasalukuyang lakas, kaya't nagkaroon ng matinding tunggalian at pagtutol sa loob ng kanyang sariling katawan at diwa. Habang nararamdaman ang matinding pagtutol ng kanyang sariling sining sa loob ng katawan, naging matatag at kalmado ang isipan ni Sorayang, napagtanto niya na kailangan niyang pakalmahin at bigyan ng tamang atensyon ang kanyang Nine Depths Demonic Arts, upang hindi ito magpatuloy sa paglaban at pagpigil sa ibang kapangyarihang kanyang pinag-aaralan. Sa kanyang isipan ay malinaw na nabuo ang larawan ng dalawang magkaibang anyo ng kanyang sarili, isa na nababalot ng pulang liwanag ng kanyang nakagisnang sining, at isa naman na nakabalot sa asul na lakas ng bagong teknik, na magkaharap sa isang walang hanggang salamin, na pagdesisyonan niya na kung hindi at hindi rin nararapat na paghaluin at pagtambalin ang dalawang uri ng kapangyarihan, ang kanyang pangunahing gawain ay siguraduhing makapamuhay at makatayo sila ng magkasama ng walang labanan at pagkasira sa isa't isa sa loob ng kanyang sistema ng chi. Sa sandaling iyon ay nagkaroon ng malalim at malakas na ugong sa paligid. Sa ibang lugar, sa loob ng tahimik at marangyang palasyo, dahan-dahang ibinaba ng Demon Lord ang kanyang tingin at naglabas ng maikling tunog ng pagsang-ayon. Sa isang bukas na bulwagan na may tradisyonal na bubong at nakapaligid sa mga puno ng kawayan, nakaupo si Yosong habang hawak ang tasa ng tsaa. Nang mapansin ang pagbabago sa ekspresyon ng Demon Lord, nagtanong siya kung mayroon itong napapansing mahalagang bagay. Sa kanyang sariling pagsusuri, ibinahagi ng Demon Lord ang kanyang palagay tungkol kay Sorayang, na bagamat nangangailangan ito ng masusing paggabay at pag-aalaga, kapansin-pansin at kahanga-hanga naman ang bilis ng kanyang pagkatuto at paglago ng kakayahan. Sa pagbanggit ng pangalan, lumingon ng may pagtataka si Yosong at nagtanong kung sino ang tinutukoy nito. Bilang sagot, ibinalita ng Demon Lord ang mahalagang pangyayari. Matagumpay nang nabuksan at naabot ni Sorayang ang Sixth Sky ng tinatawag na World of the Seer, isang antas ng pag-unlad na itinuturing na malaking hakbang sa landas ng kanilang kapangyarihan. Dahil hindi pa lubusang nauunawaan ang kahalagahan ng nabanggit na antas, muling nagtanong si Yosong kung ano ang ibig sabihin nito at kung bakit ito napakahalaga. Ipinaliwanag ng Demon Lord na ito ang tunay na simula at pundasyon ng pagbuo at pagpapalakas ng Demonic Emperor Chi, ang pinakadakila at pinakamakapangyarihang anyo ng Chi sa kanilang sining. Namangha si Yosong at nagtanong kung ibig sabihin nito ay mahusay at matagumpay na naisa sa buhay at natututunan ni Sorayang ang napakahirap at dakilang teknikang ito. Matatag at walang pag-aalinlangang sumagot ang Demon Lord, kinukumpirma na ito nga ang nangyayari. Idinagdag pa niya na matagal na niyang hinihintay at iniisip kung kailan darating ang panahong ito, at ngayon ay nakikita niyang sa wakas ay nagsimula na ang tunay na paglalakbay at pag-unlad ni Sorayang. Nagtanong si Yosong kung paano at saan nakukuha ng Demon Lord ang ganitong kaalaman at tiyak na impormasyon kahit nasa malayo sila. Bilang simpleng sagot, ibinunyag ng Demon Lord ang pambihirang katotohanan. Sa buong malawak na mundo, sila lamang ni Sorayang ang dalawang nilalang na tunay at ganap na nakauunawa at nakapag-aral ng buong diwa at kakayahan ng Demonic Emperor Chi, kaya't walang sinuman ang mas makakakilala rito kundi sila lamang. Dahan-daang ibinubuhos ang likido sa isang malawak na mangkok, habang dumadaloy ito, ipinaliwanag ng Demon Lord ang pangunahing prinsipyo ng sining, kapag natutuhan ng wasto at ganap ang Demonic Emperor Chi, ang mismong demonic chi ng isang tao ay nagiging puno ng diwa at kalikasan ng sariling espiritu ng gumagamit, ngunit idinagdag niya ang mahalagang kondisyon, bago ito ganap na mangyari, kailangan munang marating ng sinumang nagsasanay ang tinatawag na Ultimate Demon Realm, ang antas na pundasyon ng mas mataas na pag-unlad. Habang parehong nakaupo sa sahig sa paligid ng mababang mesa, ipinagpatuloy ng Demon Lord ang pagbabahagi ng mga halimbawa mula sa kasaysayan, nabanggit niya si Guanyong, na nakapag-aral ng mga unang bahagi ng Demonic Emperor Chi ngunit hindi nakamit ang pagbubukas ng Sixth Sky ng World of the Seer. Sinabi pa niya na bagamat maaari pa ring marating ang Ultimate Demon Realm sa pamamagitan ng masigasig at tamang paraan ng pagsasanay kahit hindi mabuksan ang nasabing antas, iba pa ang halaga at kalikasan ng ganap na paghawak sa sining. Habang patuloy na ibinubuhos ang inumin ng may matatag at kalmadong kilos, nilinaw ng Demon Lord ang mahalagang pagkakaiba. Upang tunay na makabisado at maging ganap na may-ari ng kapangyarihang Demonic Emperor Chi, walang ibang daan kundi kailangang mabuksan at marating ang Sixth Sky ng World of the Seer. Ito ang kritikal na hangganan na naghihiwalay sa karaniwang kahusayan mula sa tunay na kapangyarihan ng pinakamataas na antas. Nakikinig ng mabuti si Yosong at napagtanto niya na napakahirap palang abutin ang ganitong antas,
Inamin ng Demon Lord na mas mahirap pa ito kaysa sa pag-aaral at pagpapakabisado sa lahat ng 10 Great Demonic Arts na kilala sa kanilang pagiging masalimuot at matitinding pagsubok. Sa kanyang isipan ay mayroon pa siyang nais sabihin ngunit sandali siyang huminto. Sa pagtatapos ng kanyang paliwanag, malinaw at may diin na idinagdag ng Demon Lord ang pinakamataas na karangalang kaugnay nito. Ang titulo at katangiang Heavenly Demon ay nakalaan lamang para sa mga taong nakapagbukas ng nasabing antas. Lalong namangha si Yosong, habang tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang pisngi, sa kasalukuyang panahon at kasaysayan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may dalawang nilalang na sabay na nakamit ang pagbubukas ng Sixth Sky ng World of the Seer. Alam niyang hindi kailanman naging karaniwan ang ganitong pangyayari, at hindi rin nararapat na magkaroon ng dalawang Heavenly Demon ng sabay, bihira at walang katulad ang talino at lakas na kailangan para rito. Sa kanyang sariling pag-unawa at pagtansya, naging malinaw kay Yosong ang matinding pagkakaiba ng mga antas. Sa kanyang isipan ay nabuo ang katotohanan kahit gaano pa kalaki ang likas na galing ng isang tao, kung hindi niya mabuksan ang Sixth Sky, hinding-hindi siya magiging karapat-dapat sa titulo ng Heavenly Demon. Napagtanto rin niya na ang pagtahak sa antas na ito ay mas mahirap pa kaysa sa pag-abot ng Ultimate Demon Realm, bagay na inaakalang sukdulan na ng karamihan. Sa malayong bahagi ng kanyang isipan at sa alaala ng kasalukuyang pangyayari, muling nalaala ang bilis at kahusayan ni Sorayang, namangha siya sa katotohanang hindi pa nagtatagal mula noong natutuhan nito ang Demonic Emperor Shi, ngunit sa kabila nito ay matagumpay at mabilis pa rin itong nabuksan ang napakahirap na antas na ito, isang bagay na tila imposible sa karaniwang sukat ng pag-unlad ng mga mandirigma. Sa gitna ng matinding liwanag at pag-ikot ng pulang chi sa paligid, naglalakad si Sorayang ng tuwid at may tiwala sa sarili sa pagitan ng matataas na haligi. Sa bawat hakbang ay nararamdaman ang paglakas ng kanyang presensya, at sa isipan ni Yosong ay hindi may kakaila ang pagkilala, ang young leader ay tunay na pambihira at may taglay na dakilang kakayahang hindi matatagpuan sa karaniwang mga mandirigma. Habang inaalala ang mabilis na pag-unlad ni Sorayang, marami at malalim na dahilan kung bakit nagawa ni Sorayang na buksan ang Sixth Sky ng napakabilis at walang kapantay na paraan kumpara sa sinumang nauna sa kanya. Sa likod ng mga salitang nabanggit, inilalahad ang mahahalagang pundasyon ng tagumpay ni Sorayang, ang matagal na niyang narating ang antas ng Ultimate Demon Realm, at habang nasa ganitong taas na kapangyarihan ay patuloy pa rin siyang nag-aaral at nagsasanay ng mga masalimuot at mataas na antas ng advanced martial technique. Ibinunyag ang isa pang mahalagang dahilan ng kanyang bilis at tagumpay, ginamit at pinalakas niya ang kanyang sarili gamit ang blade na espesyal na ginawa at ibinigay mismo ng Demon Lord para sa kanya, isang sandatang sadyang dinisenyo upang mapabilis at mapalakas ang pagdaloy at paglago ng kanyang chi. Dahil dito, naging malinaw kung bakit mas mabilis ang kanyang pag-unlad kumpara sa sinumang karaniwang mandirigma. Dahan-daang ibinaba at inilapat ng kamay ng Demon Lord ang kanyang mga daliri sa gilid ng magandang mangkok, habang ang mahinang ugong ng paggalaw ay naririnig sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, binanggit ng Demon Lord ang malinaw at malaking pagkakaiba na nakikita sa pagitan ng isang taong nakapagbukas na ng Sixth Sky ng World of the Seer at ng mga taong hindi pa nakare-rating sa antas na iyon, pagkakaibang hindi lamang sa lakas kundi sa kalikasan at lawak ng kanilang kapangyarihan. Mula sa likuran, habang nakatayo sa gilid ng magandang tanawin, ipinaliwanag ng Demon Lord na dapat ay nakikita at nararamdaman na ng pinuno ng Steel Blood Fortress ang katotohanang si Sorayang ay hindi karaniwang mandirigma lamang, ang antas at kalidad ng kapangyarihan nito ay sapat na upang mapansin ng sinumang may sapat na kaalaman at karanasan sa mundo. Sa gitna ng payapang tanawin ng lawa na puno ng namumukadkad na bulaklak ng lotus at nakapaligid sa matatayog na bundok, nakatayo ang Demon Lord sa gitna ng bukas na palapag ng tradisyonal na tore. Sa kanyang isipan ay nabuo ang kaisipang magiging kawili-wili at puno ng tensyon kung sakaling magpas siya ang Steel Blood Fortress leader na humingi ng pagkakataong makaharap ng harapan si Sorayang. Sa ibang lugar, matapos ang matagal at masidhing pagsasanay, biglang humarap kay Sorayang si Gang Yachi. Seryoso ang kanyang paningin habang nagtatanong kung natapos na ba ang pagsasanay ni Sorayang. Sa pagtugon, nagulat at bahagyang napahinto si Sorayang habang tumulo ang isang butil ng pawis sa kanyang pisngi. Nagtanong siya pabalik kung may sakit ba ito at kung mayroong hindi inaasahang pangyayari at problema na nangyari at nagdulot ng pagbabago sa ugali nito. Sinagot siya ni Gang Yachi at sinabing may mga gawain lamang na kinailangan niyang asikasuhin at tapusin. Sa kabila ng sinabi niyang ayos lang siya, kitang-kita pa rin ang pagod sa kanyang anyo.
sa isipan ni Sorayang ay napaisip siya na talagang taong hindi napapagod sa gawain ni Gang Yachi, isa sa mga henyong tila hindi nauubusan ng lakas at dedikasyon, bagay na minsan ay nakakapagpaisip at nakakainis rin. Sa sandaling iyon ay inilabas at iniabot ni Gang Yachi ang isang nakatuping at maayos na dokumento habang ipinapalam na mayroong dumating na mahalagang mensahe mula sa makapangyarihang samahang tinatawag na Divine Cult. Sa sandaling ibuka at binasa ni Sorayang ang natanggap na sulat, nanlaki agad ang kanyang mga mata sa gulat at halos hindi makapaniwala sa nilalaman nito. Sa kanyang isipan ay napansin niya ang matinding pagtitiwala at kapangahasang makikita sa mga nakasulat, tila walang pag-aalinlangan at labis na kumpiyansa ang mga kasapi ng Divine Cult. Inabot ni Sorayang ang dokumento kay Gang Yachi habang tinatanong ni Gang Yachi kung ano nga ba ang nakasaad dito. Sumagot si Sorayang at sinabing basahin ito ni Gang Yachi. Habang maingat na hawak at binabasa ni Gang Yachi ang sulat, bigla siyang natigilan at napahinto sa pagtingin, habang naiintindihan ang kahulugan at hangarin ng mga nagpadala. Napagtanto niya na ito ang magiging daan at pagkakataon upang maituloy at mapasulong ang mga nakaplanong hakbang at gawaing matagal na nilang inihahanda. Pagkatapos niyang maunawaan ang nilalaman, ipinaliwanag ni Sorayang na malinaw na sa kanya na kung ano ang paninindigan at hangarin ng samahan, ngunit ang huling pasya at desisyon ay nananatiling nasa kanyang kamay, dahil dito ay tinanong ni Gang Yachi kung bakit tila hindi pa ito nakapagpasya. Bahagyang kinamot ni Sorayang ang likod ng kanyang ulo habang sumasagot ng may pag-aalinlangan, sinabi niyang wala pa siyang tiyak na pasya sa ngayon, ang kanyang hangarin ay pag-usapan muna ito ng maigi at masusing suriin ang mga bagay-bagay kasama si Gang Yachi bago pumili ng paraang pinakamadali, pinakamaikli, at pinakamabisang daan ng pagkilos. Lalong nagtaka si Gang Yachi sa narinig, hindi niya inaasahan na biglang ibabahagi at ipagkakatiwalaan ni Sorayang ang pagpaplano sa kanya, bagay na bihira at hindi karaniwang gawain ng taong ito. Napansin ni Sorayang ang reaksyon nito at nagtanong kung ito ba ang dahilan ng pagkagulat, kung nagtataka ito dahil sa biglaang pagbabago at pagnanais niyang makipag-usap at makipagsanggunian sa halip na magpasya at kumilos ng mag-isa gaya ng dati, sa sagot ni Gang Yachi ay inamin nito na iyon nga ang dahilan. Sinabi ni Sorayang na patuloy pa rin niyang gagawin ang mga bagay na nais niya at ayon sa kanyang sariling kagustuhan, hindi ito magbabago kahit anong mangyari. Habang inaalala ang mga pangyayaring ito, napagtanto ni Sorayang sa kanyang sarili na kung susuriin ng maigi ang nakaraan, hindi masasabing ang lahat ng kanyang pamamaraan at pagkilos noon ay laging pinakamabisang at pinakamaayos na daan. Dati ay sanay siyang kumilos agad at harapin lamang ang mga kahihinatnan kapag dumating na ang mga ito. Masarap at nakakagaan ng damdamin ang pakiramdam noong mga panahong iyon. Ngunit napagtanto niyang hindi ito magandang gawin at ugali para sa buong buhay niya, kaya naman napagdesisyonan niyang baguhin ito at maglaan na siya ng mas maingat na pag-aaral at paghahanda sa mga susunod na hakbang mula ngayon. Tumingin si Sorayang ng diretso at may kaunting ngiti sa kanyang mga labi habang inilalagay ang kanyang damdamin, sa kanyang isipan ay malinaw na inamin at ipinahayag na mayroon siyang kasama at katuwang na matibay at mapagkakatiwalaan, isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas at kapanatagan sa anumang hamon na darating. Sa kabilang dako, nakatitig lamang si Gang Yachi at walang masabi sa narinig, habang sa kanyang isipan ay napuno siya ng pagtataka at pag-iisip, madalas niyang mapansin at sabihin sa sarili na halos hindi niya matansya at mahulaan ang mga kilos at desisyon ni Sorayang, tila laging may bagong bagay at hindi inaasahang pagbabago sa ugali at pananaw nito na hirap siyang sundan at intindihin. Sa mas malalim na pagninilay, inihambing ni Gang Yachi si Sorayang sa karaniwang pamantayan ng mga namumuno sa kanilang samahan. Alam niyang kapag isa ng ganap na young leader ng Heavenly Demon Divine Cult, karaniwang inaasahan na hindi na kailangang intindihin ang opinyon ng iba at baguhin pa ang sariling paniniwala at paninindigan, ngunit sa kaso ni Sorayang, ibang-iba ito, siya ay naiiba at hindi sumusunod sa karaniwang landas ng mga pinuno. Lalo pang pinagmasdan at inunawa ni Gang Yachi ang katangian ni Sorayang, napagtanto niya na mula pa noon ay ugali na nito ang suriin at balikan ang sariling mga kilos at kaisipan. Tinatanong niya sa sarili kung tama ba ang landas na tinatahak at kung wala bang mas mabuti, mas maingat, at mas mabisang paraan na maaari sanang mapili. Habang pinagmamasdan ito, napapaisip siya kung ito ba ay patuloy na paglago lamang o kung ito na talaga ang likas na katangian ni Sorayang mula pa sa simula. Sa kanyang pagsusuri, naging malinaw kay Gang Yachi ang tunay na halaga at kakayahan ni Sorayang,
kinilala niya sa sarili na tiyak na karapat-dapat itong mamuno at maging pinuno ng isang malakas at malawak na samahan, bagamat tinatawag lamang itong young leader. Sa kanyang paningin ay tila halos ganap na at buo na ang kanyang pagkatao at kakayahan, kasabay nito ay naramdaman at inamin niya sa sarili ang paggalang at pagpapahalagang ibinibigay sa kanya ng dakilang taong ito, isang bagay na malalim na tumatak sa kanyang damdamin. Sa maikling sandali ay ang payapa at magandang tanawin ng kalangitan sa paglubog ng araw at pag-usbong ng gabi, kung saan makikita ang pagbabago ng kulay mula sa mainit na liwanag patungo sa malamig na dilim. Sa harap ng nakalat na mapa sa malaking mesa, malinaw at detalyadong inilatag ni Gang Yachi ang kanyang plano at direksyon ng gagawin. Sinabi niyang una nilang makakaharap at kakausapin ang Steel Blood Fortress leader upang maalis ang mga pagdududa at hindi kailangang alalahanin na maaaring makasagabal sa kanilang landas. Matapos ito ay ibabelang naman nila ang kanilang atensyon at lakas laban sa makapangyarihang Righteous Heavenly Alliance. Nakikinig ng mabuti si Sorayang at sumang-ayon sa ganitong pagkakasunod-sunod. Bagamat ibinahagi rin ni Gang Yachi ang kanyang obserbasyon na karaniwan ay hindi personal na humaharap ang pinuno ng kuta at kadalasan ay nagpapadala lamang ng kinatawan. Ipinaliwanag ni Gang Yachi ang dahilan kung bakit iba ang mangyayari sa pagkakataong ito. Binanggit niya ang katotohanang ang Heavenly Demon Divine Cult ay hindi nagpapakita at humahalo sa mga gawain ng mundo ng Murm sa loob na halos 30 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, tiyak na makakaramdam ng pag-aalala at pagkagambala kahit ang matapang at makapangyarihang pinuno ng kuta kapag nalaman niyang ang kaharap niya ay ang kinatawan ng ganitong lihim at matagal ng tahimik na samahan. Batay sa ganitong paliwanag at bigat ng kanilang pagkatao, napagtanto at inamin ni Sorayang na hindi na ito tila imposible, malaki ang pagkakataong sa pagkakataong ito ay magpapasya at kusang lumabas at humarap ng personal ang Steel Blood Fortress leader sa halip na magpadala lamang ng iba. Maikling ngunit matibay na sumagot at kinumpirma ni Gang Yachi ang katumpakan at loika ng ganitong pagtingin at conclusion ni Sorayang. Ipinaliwanag ni Gang Yachi na ang lahat ng kanilang inisip tungkol sa pagtatagpo ay nananatiling mga haka-haka lamang at may iba pang maaaring mangyari. Binanggit ni Sorayang na bukod sa pagharap ng personal at pagpapadala ng kinatawan, mayroon ding pagkakataong parehong dumating, ang mismong Steel Blood Fortress leader at ang kanyang mga tagapamagitan, upang masigurong maayos at ligtas ang usapan. Tinanong ni Sorayang habang nakakrus ang mga braso at may matalas na tingin kung gaano katagal nilang aasahan ang sagot mula sa kabilang panig kapag nagpadala sila ng mensahe ngayon. Sinagot siya ni Gang Yachi at sinabing karaniwang inaasahang tatagal ito ng hindi bababa sa 2 linggo hanggang sa 1 buong buwan bago makatanggap ng tugon. Matapos marinig ito, mabilis at matatag na nagpasya si Sorayang na ituloy na nila ang hakbang na ito at ipadala na ang paunang abiso. Bahagyang yumuko at nagpasalamat si Gang Yachi dahil sa pagtanggap at pagsang-ayon ni Sorayang sa kanyang mga mungkahi at balangkas ng plano. Naramdaman niya ang pagpapahalaga at tiwalang ibinibigay sa kanya sa kabila ng malaking pagkakaiba ng kanilang antas at karanasan. Sa maikling sandali ay makikita ang bahagyang ngiti at magaan na pagtawa ni Sorayang. Sa kanyang isipan ay inaalala ang kanyang katayuan bilang pinuno ng isa sa 3 pinakamalalaki at pinakamakapangyarihang samahan sa buong mundo ng Murm, at naramdaman niya ang hindi pangkaraniwang bilis at lakas ng kanyang tibok ng puso, mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya sa anumang labanan noon, habang inaasahan ang pagdating ng pagtatagpo. Sa kabilang dako, habang nakatitig ng may matinding tiwala at kasabikan, naaalala ni Sorayang ang mga nakaraang panahon noong siya ay isa pa lamang mamamatay tao at hindi kailanman ang ahas na humarap at makipagsagupaan sa mga pinakadakilang pangunahing mandirigma at dalubhasa ng mga kalaban. Ngayon ay dumating na ang pagkakataong harapin sila ng harapan, at sa halip na pasalamatan siya kay Gang Yachi, sinabi ni Sorayang na siya pa ang dapat magpasalamat at inamin na puno rin siya ng kasabikan at pag-asam sa darating na hamon. Sa ibang payapa at simpleng tagpo sa tabing ilog, makikita ang 2 sanga na nakatayo sa tubig ngunit walang nahuhuling isda. Narinig ang magaan na tawa at pag-amin na sa pagkakataong ito ay wala silang nakuhang kahit isa sa kanilang pagsisikap. Nakita ang walang laman na bilaw na nakahiga sa tabi ng mga bato habang sinasabi ng isa na tila hindi ito ang tamang araw para sa masaganang huli, at ipinaliwanag na hindi naman laging maganda at matagumpay ang bawat araw ng pangingisda, bagay na totoo rin sa buhay. Inamin din nila ang kanilang hangarin na sana ay napuno nila ang lalagyan na iyon. Habang nakaupo ng payapa sa mga bato sa pampang, nakatutok ang kanilang mga pamungwit sa malinaw na tubig at napapaligiran ng matatayog na puno at hamog.
Nagtanong ang bata kung ano ang gagawin nila ngayon at kung mananatili ba silang naghihintay hanggang sa makahuli sila. Sumagot ang matanda ng payapa at simple, sa ngayon ay wala naman silang ibang magagawa kundi magpatuloy at maghintay. Dahan daw ang nagsalita ang matandang lalaking, sa simpleng paraan ay ibinahagi niya ang isang mahalagang katotohanan mula sa kanyang karanasan. Kapag mayroon kang kapangyarihan, nagkakaroon ka ng kakayahang abutin at makuha ang anumang bagay na nais mong magkaroon ka. Lumingon agad ang batang kasama niya, nanlaki ang mga mata sa pagtataka at pagkamangha habang inuulit sa sarili at sa kausap ang salitang narinig ang kapangyarihan, sinusubukang intindihin ang tunay na kahulugan at lawak ng konseptong ito sa kanyang murang isipan. Habang nakayuko ng bahagya sa gilid ng bato, inilapit ng matanda ang kanyang kamay sa ibabaw ng malinaw at kumikinang na tubig ng ilog. Habang nakadikit ang palad sa ibabaw ng tubig, biglang lumitaw at umikot ang mga malalaking simbolo sa ibabaw ng agos. Sa isang iglap ay sumabog at kumalat ang matinding liwanag at alon ng chi mula sa puntong kinalalagyan ng kanyang kamay, lumikha ng malalaking bilog na alon at makapangyarihang paggalaw sa buong ibabaw ng ilog. Sa matinding gulat, napasinghap at napasigaw ang bata habang nakatingin sa tubig, napansin niya ang biglaang pagbabago at pagdagsa ng mga nilalang sa ilalim nito, hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanyang harapan. Sa ilalim ng ibabaw ng ilog ay makikita ang napakaraming isdang sabay-sabay na lumitaw sa pampang, dala ng lakas na nagmula sa kapangyarihang ginamit. Ito ang katuparan ng sinabi ng matanda, kung nais mapuno ang kanilang walang laman na lalagyan, madali itong magagawa kapag mayroon ka ng sapat na lakas at kakayahan. Habang abala ang bata sa pagtugon sa biglaang pagdagsa ng mga isda sa tubig, may isa pang figure na lumapit mula sa likuran at nagtanong ng mahinahon ngunit may paggalang kung ano ang gagawin ng pinuno ng Steel Blood Fortress ngayong ganito na ang mga pangyayari. Lumitaw ang isang tagapagsilbi na may maayos na tindig at maputing buhok, nakatayo ng tuwid at nakayuko ng bahagya bilang paggalang habang nagtatanong kung nais ba niyang ipatawag at ipadala ang kanyang karaniwang kinatawan upang asikasuhin ang mga usapin sa halip na siya mismo. Sandaling tumahimik lamang ang pinuno, nag-iisip ng malalim at sinusuri ang bigat ng darating na pakikipagtagpo. Sa kabilang panig ay nakalat at binabasa ang natanggap na sulat sa ibabaw ng bato, ang mensaheng nagmula sa young leader ng Heavenly Demon Divine Cult, ang samahang matagal ng tahimik at lihim sa loob ng mundo, habang pinagmamasdan ang mga nakasulat, nabuo sa isipan ng pinuno ang salitang naglalarawan sa kanyang nararamdaman na kawili-wili ang pangyayari. Mariin at walang pag-aalinlang ang sinabi ng matandang pinuno ng Steel Blood Fortress na siya mismo ang pupunta at haharap sa pagtatagpo. Sa loob ng maayos at marangyang bulwagan na tinatawag na Righteous Heavenly Alliance Leader Pavilion, nagtanong ang isa sa mga namumuno tungkol sa naging resulta ng kanilang misyon. May sumagot at nagbalita ng direkta at malinaw na kahit ginawa nila ang lahat ng paraan, hindi nila matagpuan at masundan ang mga taong kanilang hinahanap na tila naglaho na lamang ang mga ito sa hangin. Habang nakahawak ng dahan-dahan sa maliit na tasa ng inumin at nakatitig ng may pagtataka, dahan-daang nagtanong si Dam Seong kung talagang ganoon na kahirap ang gawain ito. Sa kabilang panig ay nakatayo ng masigla si John Pyong, ang kilalang pinuno ng Dragon Head Clan ng Beggar Sect, na tinatawag ding Thousand Staff. Sa kanyang balikat ay may nakasakay na maliit at masiglang unggoy na laging kasama niya. May ngiting halong pag-aamin na sinabi niyang totoo at ganoon talaga ito kahirap. Sa katunayan, mula pa noong siya ay naging pinuno ng angkan, hindi pa siya nakakaramdam ng ganitong kalalim na pagkalito at kawalan ng bakas. Habang seryosong nakatitig, idinugtong ng pinuno ng Beggar Sect na bagamat napakahirap at tila imposible ang gawain ito, doon mismo nang gagaling ang kanyang hinala. Ang antas ng lihim at pagtatago ay nagbibigay sa kanya ng ideya kung sinong samahan o puwersa ang nasa likod nito. Agad nagtanong si Dam Seong kay John Pyong kung ano nga ba ang hinala niya at kung mayroon siyang matibay na palagay. Sa loob ng payapang silid at habang nakahiga ang mga kagamitan sa mesa, ipinaliwanag ni John Pyong ang kilalang kakayahan ng kanilang samahan. Ang Beggar Sect ay kilala at kinikilala ng lahat bilang pinakamahusay sa pagkalap ng impormasyon at paniniktik sa buong Murm. Gayunpaman, idinagdag niya na hindi ibig sabihin ito ay wala ng ibang pangkat na kasing husay at kasing kakayahan nila sa larangang ito, kaya naman nagkaroon siya ng ibang mga hinala. Muling tinanong ni Dam Seong kay John Pyong kung ano ang tiyak na nasa isip niya. Sumagot si John Pyong ng tapat at may ngiting mapaglaro habang kumikilos ng bahagya ang maliit na hayop sa kanyang balikat. Hindi pa niya maibibigay ang tiyak at tanging sagot,
ngunit malinaw naman sa kanya ang tatlong posibleng pinagmulan nito. Ipinaliwanag niya ang mga antas ng posibilidad, sa pinakamababa at pinakamalayong pagkakataon ay ang Shadow Mist Troop na kabilang sa puwersa ng Steel Blood Fortress, habang mas malaki at mas matimbang ang pagkakataong ito ay galing sa Hidden Pavilion, ang lihim at matalinong sangay ng demonic cult. Pinaliwang pa niya ang kanyang pagsusuri at inilarawan ang mga pagkakaiba ng bawat isa, bagamat makapangyarihan at matatag ang Steel Blood Fortress, kulang ito sa masusing kaayusan at sistematikong pamamaraan kumpara sa dalawang pinakamalaking kalaban. Sa kabilang dako naman, binigyang diin niya kung gaano mapanganib at mahusay ang demonic cult. Sa katunayan, kung pagbabasehan lamang ang pagiging maayos, lihim, at organisado, ito ang pinakamahusay sa tatlong dakilang puwersa sa buong mundo ng mga mandirigma. Sinabi niya na kung pipiliin lamang sa pagitan ng dalawang nabanggit, walang pag-aalinlangang siya ay sisang-ayon na ang demonic cult ang pinakamalakas na hinala. Dahil dito ay napatanong ni Dam Seyong nang may pagkabahala sa ibig sabihin ba nito ay nakikialam at gumagalaw na ngayon ang matagal ng lihim at nakakatakot na samahang ito sa mga pangyayari sa kanilang paligid. Inamin ni John Pyong na bagamat hindi malayo ang posibilidad na galing ito sa mga nabanggit na samahan, mayroon pa siyang ibang pangkat na nasa isipan at itinuturing ding mahalagang isaalang-alang. Agad na nagtanong si Dam Seyong kung ano nga ba at aling samahan pa ito ang tinutukoy niya. Tumingin ng diretso at seryoso si John Pyong habang binanggit ang pangalang hindi madalas mapag-usapan at mapansin sa mga malalaking gulo, ang House Sect. Sa isang malapitan na tanawin ng kanyang matalas na mata, kitang-kita ang pagtataka na lumitaw sa mukha ni Dam Seyong habang inuulit ang pangalang narinig ang House Sect na tila sinusuri sa sarili kung tama ba ang kanyang narinig at kung bakit napapabilang ang ganitong kilalang tahimik at mapag-iingat na samahan sa mga hinala tungkol sa mga nawawalang tao at mga gawaing lihim. Habang hawak ang tasa ng inumin, inamin ni Dam Seyong na alam naman niyang kilala at mahusay ang samahang ito sa kanilang mga larangan at gawain, ngunit nananatili pa rin ang kanyang pagtataka at tinanong niya kung ano ang tiyak na dahilan at batayan kung bakit inakala ni John Pyong nakasangkot at nakikialam ang House Sect sa mga kasalukuyang pangyayari. Bilang sagot, sinabi naman ni John Pyong na mayroon din siyang nais itanong pabalik bilang kapalit at paliwanag. Bahagyang kumilos at gumalaw ang maliit na unggoy sa kanyang balikat habang tumingin ng matalas at may pagtutol si John Pyong sa tanong ni Dam Seyong. Ibinalik niya ang tanong at tinanong kung ano nga ba ang dahilan kung bakit iisipin at aakalang hindi sila makikialam at makasali sa ganitong mga sitwasyon at kaganapan. Bahagyang napahinto at nag-alinlangan si Dam Seyong habang ang maliit na hayop ay tumingin sa kanya. Ipinaliwanag ni John Pyong ang pangunahing dahilan kung bakit tila hindi akma ang samahang ito sa mga ganitong gulo. Mula pa sa simula at sa mahabang kasaysayan nito, hindi pa nakikita at naitalang nakikialam ang House Sect sa mga malalaking gawain, alitan, o pangyayari na sumasaklaw sa buong mundo ng mga mandirigma. Ipinaliwanag ni John Pyong na ang mismong pag-iwas at hindi pakikisali sa mga ganitong bagay ang siyang dahilan kung bakit nakapagpatuloy at nakaligtas ng matagal at matatag ang House Sect sa paglipas ng panahon. Idinugtong niya na kung sakaling nakikialam sila ngayon, mas lalo lamang itong magiging mahirap at komplikadong matuklasan at masundan, dahil wala silang nakasanayang landas at kilos na pwedeng hulaan at sundan ng mga tagahanap, isang kalamangan na nagmumula sa kanilang likas na pagiging lihim at hindi mapansin. Ibinahagi ni Dam Seyong ang karagdagang kaugnay na impormasyon at katotohanan, kilala at napatunayan na ang mga dumukot at umagaw sa mga pinuno ng Mount Hua Sect at Zhongnan Sect ay mga miyembro at puwersang galing sa kilalang Ice Palace. Dahil dito ay nagtanong ang pinuno ng alyansa ng may pagdududa at pagtataka kung ibig sabihin ba nito ay nakikipagtulungan at nagkakampi ang House Sect sa Ice Palace. Bagay na sa paningin niya ay tila napakabaliw at mapanganib na hakbang at desisyon. Bilang sagot, ipinaliwanag ni John Pyong na kung ang House Sect nga ang namamahala at nagpapagalaw ng impormasyon at mga balita, hindi na makatwirang isipin na ang mga gawaing ito ay galing lamang sa mga tao at puwersa ng Ice Palace. Mas malawak at mas malalim na ang pinag-ugatan nito. Habang abala ang maliit na unggoy sa pagbuhos ng tsaa mula sa teera patungo sa tasa sa mesa, ipinaliwanag ni John Pyong ang mahalagang punto. Tiyak at alam ng mga kasangkot na ang kanilang ginagawa at mga hakbang ay tiyak na gagawing matinding kalaban at kaaway ang makapangyarihang Righteous Heavenly Alliance, at alam nilang malaki ang panganib na kaakibat nito. Matatag at may paninindigang sinabi ni John Pyong na hindi siya naniniwala na gagawin at susugal ng ganitong mga samahan ang kanilang sarili at kapangyarihan ng walang sapat na paghahanda, maingat na pagpaplano, at matibay na pundasyon.
lalo pat alam nilang malaki ang kalaban at mabigat ang kahihinatnan ng kanilang mga kilos. Seryoso at malalim ang pag-iisip ni Dam Seyong, habang dahan-daang kumukurba ang kanyang kilay at sinusuri ang bawat posibilidad. Napabulong siya ng salitang nagpapahiwatig na nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan ang kabuuan ng mga koneksyon at hinalang inilatag sa kanya. Sa kabilang dako, si John Kyung, muling nagsalita ng may matalas na pananaw habang nakatingin ng diretso kay Dam Seyong. Inilatag niya ang dalawang pangunahing at pinakamalalakas na posibleng sangkot sa kasalukuyang mga gulo. Maaaring ito ay galing sa makapangyarihang Steel Blood Fortress, o kaya naman ay mula sa misteryoso at kinatatakutang demonic cult. Tinitigan ng matagal at masusi ni Dam Seyong si John Kyung, sinusukat ang bawat salita at lohikang ibinahagi. Patuloy na ipinaliwanag ni John, ang mas malalim na estruktura ng kanyang hinala, napakataas ng posibilidad na ang House Sect, ang kilalang tahimik at lihim na samahan, ay nakikipagtulungan sa parehong nabanggit na malalaking samahan. Ayon sa kanyang pagsusuri, masyadong malaki at masalimuot ang buong usapin upang mapamahalaan lamang ito kasama ang Ice Palace, kailangan ng mas malawak na ugnayan at suporta. Gayunpaman, inamin din niya ng tapat na sa ngayon ay wala pa siyang ganap na patunay at kailangan pa ng mas masusing pagsisiyasat at pagtitipon ng katibayan upang makumpirma ang mga ito. Habang abala ang maliit at mausis ang unggoy sa pagtingin at pag-uusisa sa tsaa at mga kilos nila, tila sumasang-ayon at nagpapahayag ng sariling hinala sa simpleng paraan. Sa kanyang tingin ay tila ang demonic cult ang pinakamalakas na hinala at pinakamalaking posibleng nasa likod ng lahat ng ito, bagay na sumasalamin sa karaniwang takot at pag-iingat ng marami sa kanilang kapangyarihan at lihim na pamamaraan. Bahagyang nagulat at inamin ni John Kyung habang kumikilos ang hayop sa kanyang balikat. Sa katunayan, sa simula pa lamang ay siya rin ay mas nakatuon at nag-aakala na baka ang Steel Blood Fortress ang pangunahing kasangkot, bago pa niya may bukod-bukod at masuri ang iba pang mga bagay. Habang dahan-daw ang humihigop ng tsaa at may seryosong ekspresyon, ibinalik ni Dam Seyong ang pansin sa isang mahalagang detalye ng mga pangyayari. Nauna nang nabanggit na ang mga kasangkot ay dumukot sa minamahal at kasama ng pinuno ng Steel Blood Fortress. Ipinunto niya ang kilalang ugali ng pinuno ng kuta. Hindi siya taong mahaba ang pasensya, kaya naman tila napakahirap isipin at hindi akma na makikipagtulungan siya sa isang samahang gumawa ng ganoong bagay laban sa kanya. Ngunit agad din namang sumagot at nagbigay ng karagdagang pananaw si John Kyung, na bagamat ganoon ang ugali nito pagdating sa pagkagalit at pagtugon, kilala rin ang pinuno ng kuta bilang taong may malawak na pananaw at napakaheneroso kung makikita niyang may malaking pakinabang at wastong dahilan ang gagawin. Kaya hindi pa rin ito ganap na may aalis sa mga posibilidad. Sa pagtatapos ng kanilang pagpapalitan ng kaisipan, nagbigay ng malinaw na utos at direksyon si Dam Seyong habang hawak ang kanyang tasa, inutusan niyang palawakin pa at mas masusing suriin ang mga impormasyon at bakas, dahil naniniwala siya na sa pagpapatuloy ng gawaing ito ay tiyak na may matutuklasang karagdagang katibayan at katotohanan na maglilinaw sa mga bagay-bagay. Idinugtong pa niya ang kanyang pangako at tiyak na suporta habang nakatingin ng matalas at may paggalang kay John Kyung, sisiguraduhin niyang hindi mapapahamak at masasaktan ang pinuno ng Beggar Sect at ang kanyang mga tao dahil sa gawaing ito, at malaya silang makakapagsigawa ng kanilang pagsisiyasat at pagkalap ng impormasyon saan man at paano man nila ito kailanganin. Ito ay nagpapatibay sa kanilang pagtutulungan sa harap ng mga lihim at mapanganib na puwersang gumagalaw sa buong lupain ng Murm. Sa daang lupaing may damo, maririnig ang paulit-ulit at mabigat na ugong ng paggulong ng malalaking gulong ng karwahe. Ang mga ito ay gawa sa matibay na kahoy at pinalamutian ng makintab na tansong mga butil at palamuti sa gilid at gitna. Mula sa mataas na paningin ay makikita ang kabuuan ng paglalakbay. Ang saradong karwahe ay hinihila ng apat na matitibay at sabay-sabay na tumatakbong kabayo. Sa loob ng sasakyan, habang naririnig ang walang humpay na ugong ng paggalaw, may isang nagmamasid at nag-iisip, hindi maipagmamalaki na si Sorayang ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo, ngunit sa kanyang paningin ay mayroon itong katangiang tunay na kapuri-puri at nakakaakit. Sa loob ng masinsinan at tahimik na looban ng karwahe, nakaupo ng tuwid at may pagtitimpi si Sorayang habang nakakross ang mga braso at nakapikit ng bahagya ang mga mata, tila nagpapahinga ng lakas at internal chi sa paglalakbay. Patuloy ang pagsusuri ni Sangrin kay Sorayang na bukod sa kanyang anyo at tindig na maayos at malakas, mayroon din siyang matatag na pangangatawan at mukhang nagbibigay ng pakiramdam ng katapatan at pagkakatiwalaan sa sinumang makakakilala sa kanya.
Isang maikling tanawin ng masarap na pagkumpas ng mga pilikmata at pagsara ng mga mata, bahagi ng payapang anyo ni Sorayang habang patuloy ang paggalaw ng karwahe. Sa kabilang panig ay nakatitig ng matagal at may pagkamangha si Sandrine, sa kanyang isipan ay malinaw na inamin na kahit paano ay hindi may kakailan na talagang may kaaya-aya at magandang anyo si Sorayang, bagay na hindi niya maalis sa kanyang pansin habang nakatingin dito. Isang masusing pagtingin sa kanyang matang kulay ginto at kayumanggi na biglang damilat ng malinaw ang mga mata ni Sorayang. Napansin ni Sorayang ang matagal na pagtingin at pagsusuri sa kanya, kaya naman tumingin siya ng diretso at nagtanong ng may pagkalito kung bakit ganito siya tinititigan ni Sandrine ng matagal at walang imik. Sa gulat at biglang pagkabigla sa tanong, agad na namula ang pisngi ni Sandrine at napahinto sa pagsasalita, tila nahuli sa ginagawa at hindi alam kung paano magpapaliwanag ng nararamdaman at iniisip. Sa pagtatangka niyang ipaliwanag ang sarili, inamin niya sa simpleng paraan na wala naman siyang ibang ginagawa kundi tinatitigan lamang at pinagmamasdan ang mukha at anyo nito. Sa kabilang dako naman ay nagtanong si Sorayang ng may pagtataka at pagkamausisa kung ano ang dahilan kung bakit ito ginagawa at kung ano ang nakita niya roon. Inamin ni Sandrine ng buong tapang at may bahagyang hiya, ang dahilan ay dahil sa kanyang isipan ay napagtanto niyang tunay na gwapo at nakakaakit si Sorayang, at sigurado siyang sa mahabang panahon ng paglalakbay at pakikisalamuha sa mga tao ay marami na siyang napabagsak na puso at nagustuhan sa buong lupain ng Murem. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Anghua na nakikinig at nakatitig lamang ng tahimik. Nakapikit ng bahagya at may kalmado ngunit matatag na tindig si Sorayang, habang malinaw at direkta niyang ipinahayag ang kanyang saloobin. Wala siyang interes sa mga bagay na may kinalaman sa pag-ibig at mga ganyang usapin. Ayon sa kanya, sapat at puno na ang kanyang mga alalahanin at pagsisikap lamang upang mabuhay at makapanatili sa mapanganib na daigdig ng Murem, kung saan ang tamang paggamit ng internal chi at matalas na diskarte ang tunay na mahalaga. Sa kabilang dako, dahan-daang umiling at napabuntong hininga si Sandrine habang isinasara ang kanyang mga mata, tila sanay na sa ganitong sagot at ugali ni Sorayang. Sinabi niyang talagang ganoon talaga siyang sumagot at kumilos. Sa kanyang isipan, idinagdag niya na ganoon talaga ang katangian ni Sorayang, hindi siya nababagabag at nahahatak ng damdamin ng pag-ibig at wala siyang halagang ibinibigay dito. Sa isang saglit ay biglang napagtanto ni Sandrine ang maaaring ibig sabihin ng kanyang mga sinabi, nanlaki ang kanyang mga mata at napatanong sa sarili ng may pagkalito, na baka kaya ba siya nagkaganyan at nagsasalita ng ganoon ay dahil sa kanyang damdamin at masama ba ang kanyang pakiramdam tungkol dito. Agad siyang umiling ng mabilis at same time na itinanggi ang ganitong hinala, habang nagugulat at nakatingin lamang si Sorayang ng tahimik at tila nagtataka sa biglaang pagbabago ng kanyang kilos at salita. Nakikinig si Anghua at sumang-ayon din ng tahimik na wala rin siyang pakialam. Ang tanawin ay nagbago at lumipat sa masiglang agos ng tubig, ang malakas na pagbagsak ng tubig ay bumubuga ng hamog at bula. Makikita ang matarik na mga bangin na nakapalibot, puno ng makakapal at lunti ang halaman at puno, na nagbibigay ng magandang ngunit liblib at mahirap pasukin na kapaligiran. Nakatayo na sila ngayon sa patag na bato sa paanan ng matayog na talon, habang nagpahayag sila ng paghanga sa ganda at kapayapaan ng tanawin sa harap nila. Sumulyap sa paligid si Dumpil, at napabulong sa sarili na tila ito nga ang tinutukoy na lugar kung saan matatagpuan at naghihintay ang dakilang Steel Blood Fortress leader. Biglang lumitaw ang isang paa na nakatayo sa matigas na bato, narinig ang mahinahon ngunit matibay na boses mula sa anino at likod ng agos, ang boses na nagsasabing alam na nilang narito na sila at dumating na sila sa itinakdang dako. Biglang nanlaki at tumalas ang mata ni Sorayang, naramdaman ang pagbabago sa daloy ng hangin at panginginig ng chi sa paligid. Sa gitna ng maingay at nagbubulang agos ng talon, dahan-daang lumitaw mula sa likod ng hamog at bula ang isang lalaking nakasuot ng mahabang kulay lilang damit na may maayos na gupit ng kulay pilak na buhok. Nakatayo siya ng kalmado at tuwid habang ipinababatid na nakatanggap siya ng abiso at liham mula sa house sect na nagsasabing darating sila sa ganitong oras at araw, tila napatunayan na tama at tumpak ang impormasyong kanilang natanggap. Sa bahagi ni Sorayang, habang nakatitig sa bagong dating, na puno ng pagkabigla ang kanyang isipan, sa kabila ng kanyang mahusay na kakayahang makaramdam at samuri ng mga pagbabago sa paligid, hindi niya naramdaman at napansin man lang ang pagkakaroon at paglapit ng taong ito hanggang sa ito ay magsalita na. Habang nakatayo sila sa magkabilang dulo ng malawak na patag sa harap ng talon, unti-unting napagtanto at nakita ni Sorayang ang tunay na dahilan ng kanyang pagkabigla,
nakapalibot sa buong lugar at nakatago sa likod ng natural na anyo ng mga bato, halaman, at agos ng tubig ay isang napakalaki at malawak na formation array. Ito ay isang napakataas na uri ng teknik, at inamin niya sa sarili na kahit siya ay hindi ito agad nakita at napansin hanggang sa sandaling ito. Sa maayos at magalang na pagpapakilala, inilahad ng lalaki ang kanyang sarili. Siya si Huang Gan, ang kilalang general strategist ng makapangyarihang Steel Blood Fortress. Habang dahan daw ang humahakbang palapit si Sorayang kasama ang kanyang mga kasama, nabanggit sa kanyang isipan at kilalang tawag sa taong ito, ang bansag na evil brain na kilala sa lahat ng mga bilog ng kapangyarihan at pakikipaglaban. Sa kabilang dako naman, bahagyang ngumiti at sinabi ni Huang Gan na alam na nila kung sino siya at kung ano ang kanyang katangian. Ipinakilala ang kasaysayan at katangian ni Huang Gan. Siya ay isang napakatalinong individual na naging bagong pinuno ng mga tagapayo at estratehista 2 taon na ang nakalilipas, matapos pumanaw ang nauna rito dahil sa karamdaman. Kung ikukumpara sa nauna, sinasabing ang mga plano at disenyong inilalabas niya ay mas mabilis, mas matapang, at mas mapagpasyahan. Habang nakatitig sa kanya, napagtanto ni Sorayang na mas bata pa pala ito kaysa sa inaakala at inasahan ng karamihan. Ipinahayag ni Sorayang ang kanyang pagkamangha at hindi inaasahang pangyayari. Hindi niya akalain na ang mismong tanyag at kilalang general strategist ng Steel Blood Fortress ang siyang dumarating at sumasalubong sa kanila. Bilang sagot, sinabi naman ni Huang Gan nang walang pag-aalinlangan at may diin na siyempre darating siya, dahil ito ay kanyang tungkulin at kinakailangan niyang gawin ito. Habang nakaturo ang pansin sa dumadaloy at bumabagsak na tubig ng talon na tila nagtatago ng daanan sa likuran nito, nakiusap si Sorayang na gabayan sila sa pagpasok at pagtuloy. Agad naman itong sinagot ni Huang Gan na kaya niyang gawin iyon, ngunit mayroon siyang isang tiyak na kondisyon na kailangang sundin at tanggapin muna nila. Binigyang linaw niya ang kanyang itinakdang alituntunin habang nakalahad ang kamay bilang pagpapakita ng hangganan. Sa loob ng lugar na ito at sa daang papasok, 2 tao lamang ang pinapayagan at makakapasok kasama niya. Agad na naintindihan ni Sorayang ang dahilan at batayan ng ganitong paghihigpit. Ito ay dahil sa likas na hangganan at katangian ng malaking formation array na nakapalibot sa buong lugar, na may tiyak na kapasidad at sakop na kayang hawakan at kontrolin ng maayos ang daloy ng chi at mga pumapasok. Sa isang malapitan na tingin sa matalas at kalmadong mata ni Huang Gan, sumang-ayon siya ng buong katotohanan at diin sa sinabi ni Sorayang tungkol sa likas na hangganan at katangian ng array na nakapalibot sa buong lugar. Tama at tumpak ang kanyang napagtanto. Sa pagharap sa mga kasama, tinanong ni Sorayang si Sandrine kung nais ba at handa ba itong sumama sa kanya sa pagtuloy sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Sandrine sa gulat, at tila nag-aalangan ngunit handang sumunod kung ito ang desisyon. Pagkalampas lamang ng ilang hakbang mula sa bakana sa likod ng bumabagsak na tubig. Napasinghap at napabulong si Sandrine sa labis na pagkamangha sa ganda ng tanawin sa kanilang harapan. Nagtaka at nagtanong siya paano ito nangyari. Halos 10 hakbang lamang mula sa madilim at makipot na daanan ng kuweba, ngunit ang nakita nila ay napakaganda at malawak na tanawin na hindi niya inaasahan kahit kailan. Sumang-ayon din si Sorayang sa pagkamangha at napabuntong hininga sa ganda ng paligid. Habang naglalakad sila sa luntiang parang sa pagitan ng matatiyog at matatarik na bundok at mga dalasdis na puno ng halaman, inamin ni Sandrine na kumpara sa lahat ng magagandang tanawin at lugar na napuntahan at nakita niya sa malawak na lupain ng Zhongyuan, wala itong maihahambing sa ganda at kapayapaang nararanasan nila ngayon dito. Habang nakikita ang 2 USA na payapang umiinom ng tubig sa malinaw na batis, napagtanto ni Sorayang ang direksyon ng kanilang paglalakbay at nagtanong kung patungo ba sila sa isang bahay bakasyunan. Sumagot si Huang Gan ng mahinahon at kumpiyansa, "Totoo nga. At hindi ito nag-iisa lamang, marami pang ganitong mga lugar at istruktura ang itinayo at nakakalat sa buong sakop ng lupain ng Zhongyuan." Habang naglalakad sa gilid ng malinaw at umaagos na tubig, napaisip si Sorayang at nagtanong ng may pag-aalala at pag-iingat kung tama ba at ligtas na dalhin ang mga hindi kabilang sa samahan at mga dayuhan sa ganitong lihim at napakahalagang lugar. Bilang sagot, pinakalma siya ni Huang Gan at sinabing huwag mag-alala ng labis, dahil ang lugar na ito ay pansamantala lamang. Sa pagtatapos ng araw na ito ay mawawala at maglalaho rin ito kasabay ng pagtatapos ng misyon at paggana ng mahiwagang ayos ng energy array. Biglang huminto sandali si Huang Gan sa kanyang paglalakad. Lumingon si Huang Gan at nagtanong si Sorayang nang may pagkaunawa kung nararapat bang maghintay na lamang sila sa lugar na ito.
Kinilala ni Huang Gan ang kakayahang ito at sinabing balak sana niyang ipaalam ito ng maayos, ngunit tila napansin at naunawaan na ito agad ni Sorayang bago pa man niya masabi. Binigyang linaw ni Huang Gan ang matinding panganib na kaakibat ng hangganang ito, kapag sinubukan ng sinuman na tumawid sa batis na ito ng walang tamang pahintulot at gabay, kusang-kusa at agad nagaganapin at isasagawa ang kapangyarihan ng array, na nagiging isang nakamamatay at walang takasang swamp of death. Sinabi pa niyang kahit ang pinakadakila at pinakamakapangyarihang 10 greatest martial master sa buong kasaysayan ay mahihirapan at halos hindi makatakas sa bitag na ito, mahinahong tumugon si Sorayang sa paliwanag, habang idinugtong ni Huang Gan ang pagkilala sa kanyang kakayahan. Sa mahabang panahon at sa dami ng mga nakarating sa hangganang ito, 3 lamang sa kabuuan ang nakapansin at nakaintindi sa pagkakaroon at kalikasan ng bitag at harang na ito, at isa na rito si Sorayang, kaya't kinilala niyang talagang kahanga-hanga at pambihira ang kanyang kakayahan at damdamin sa chi at istruktura ng mga porma sayon. Inihayag ni Sorayang ang kanyang hangarin na ipinaalam niya sa kanilang gabay na ibigay nito ang abiso at ipaalam sa pinuno na narito na siya at kasama na niya ang kanyang piniling kasama. Bilang sagot, sinabihan sila ni Huang Gan na magkaroon lamang ng kaunting pasensya at maghintay sandali habang ipinapasa ang mensahe sa kaukulang tao. Napabulong si Sandrine nang may halong mapang-uyam na kahit gaano pa kaganda at nakakaakit ang tanawing ito. Sa kaibuturan nito ay isa lamang itong masalimuot na ilusyon at panlilinlang na nilikha ng mahusay na paggamit ng enerhiya at sining ng porma sayon. Nakita ni Sorayang ang katotohanan ito at namangha sa kanyang napakinggan. Idinugtong pa niya ang kanyang pagninilay. Hindi ibig sabihin na totoo ang isang bagay ay mayroon na itong tunay na halaga, ngunit sa kabilang banda ay ganun din ang ilusyon. Mananatili itong ilusyon lamang at hindi nararapat lagyan ng labis na halaga. Habang naglalakad sila ng dahan-dahan sa damuhan, nagtanong si Sandrine nang may pagtataka kung ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit siya ang napili at isinama ni Sorayang sa pagpasok dito, habang ang iba ay naiwan sa labas. Sa kanyang tanong ay sinagot lamang siya ng panandaliang katahimikan at pag-alangan ni Sorayang bago ito magsalita. Ipinaliwanag ni Sorayang ng simple at walang labis na paliwanag. Ginawa niya ito dahil naramdaman lamang niya sa kanyang sarili na kailangan at nararapat itong gawin. Nagpakita si Sandrine ng malinaw na pagkalito at hindi pag-unawa sa kanyang mukha habang nakatingin kay Sorayang, para sa kanya ay tila walang saysay at hindi makatwiran ang ganitong uri ng desisyong nakabase lamang sa pakiramdam. Sinikap ni Sorayang ipaliwanag ng mas malinaw na matatawag lamang itong pakiramdam at likas na hinala at intuit ayon sa kanyang pagpapasya. Naramdaman niyang mas angkop at mas mainam na si Sandrine ang isama kaysa kay Dumpil, o kahit na kumilos siya ng mag-isa lamang, ito ay nakabase lamang sa matagal na pakikasama at damdamin ng kanyang diwa at martial senses. Sa kanyang isipan ay umulit at nanatili ang salitang kanyang narinig, intuit ayon, habang sinusuri ni Sandrine ang kahulugan nito at ang lalim ng tiwalang ipinakita sa kanya. Habang nakatingin sa matayog na bundok at malawak na kalangitan, parehong nagbahagi ng kanilang pagkamausisa, kapwa sila nagtaka at nag-isip kung anong uri at katangian ng tao ang pinuno ng makapangyarihang Steel Blood Fortress, kung paano siya kumilos at mag-isip, at kung ano ang tunay niyang anyo sa likod ng lahat ng kwento at lakas ng samahan. Habang dahan-daw ang hinahaplos at hawak ang isang maliit at mapayapang kuneho na nakatagpo sa damuhan, ibinahagi ni Sandrine ang kanyang sariling palagay. Sa tingin niya ay kahit ano pa man ang kanyang katangian, mayroon siyang katapatan at pagiging tapat sa kalooban. Nagtanong si Sorayang nang may pag-usisa kung ano ang naging batayan at dahilan ng ganitong kanyang palagay. Bilang sagot, ipinaliwanag ni Sandrine ng maayos. Dahil nasa posisyon siya ng ganitong antas ng kapangyarihan at impluensya, hindi na niya kailangang gumamit ng mga kasinungalingan at pakiusap upang masunod ang kagustuhan at interes ng iba, sapat na ang kanyang lakas at kapangyarihan upang makamit ang kanyang layunin ng direkta at walang pagtatago. Idinugtong ni Sandrine ang kanyang obserbasyon, ganito rin ang nakikita niya sa paraan ng paghawak at pagtrato nito sa kanyang kabiyak at minamahal. Tinanggap at inalagaan niya ito ng hayagan at walang pagtatago at paglihim sa sinuman. Hindi niya sinasabing mali ito, ngunit malinaw na bahagi ito ng pag-uugaling nagpapakita ng kanyang pagiging tapat at hindi mapagkunwari. Sa bahagi naman ni Sandrine, sumang-ayon siya sa ganitong pananaw at ibinahagi ang kanyang sariling hinuha. Sa kanyang palagay, ang namumuno sa Steel Blood Fortress ay hindi taong nag-aalinlangan at nagtatago ng tunay na hangarin,
malaki ang posibilidad na siya ay taong tapat sa kung ano ang gusto niya at hindi nag-aatubiling ipakita sa iba pati ang madumi at marahas na bahagi ng kanyang kalikasan at kapangyarihan. Biglang umugang ang hangin at naging mabigat ang pakiramdam sa buong paligid, habang narinig ang isang malalim at may paghanga na tinig mula sa hindi nakikitang pinagmulan. Kinilala nito ang galing at talas ng paningin ni Sorayang sa kabila ng kanyang murang edad. Kasabay nito ay naramdaman ang matinding paggalaw ng daloy ng internal chi at paggulo sa ilusyong tanawin sa paligid, na nagdulot ng mabilis na pag-ikot at paghampas ng hangin sa paligid nila. Sa gulat, napasigaw si Yorin habang nakatingin sa kanyang mga palad. Ang maliit na kunhong hawak niya kanina ay unti-unting nagkawatak-watek at naglalaho na parang alikabok at usok, kasabay ng pagkawala ng buong tanawin at nilalang ng ilusyong porma sayon. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabigla habang nakikita ang pagkawala ng nilalang na inakala niyang totoo. Agad na napansin at naramdaman ni Sorayang ang napakalakas at matinding presensya at bigat ng chi biglang sumulpot sa kanilang harapan. Sa kanyang isipan ay napatunayan na ang lakas nito ay napakalaki at lubhang matindi, isang antas na bihirang makita at kayang yumanig sa buong kapaligiran at sa mismong diwa ng mga nakatayo rito. Habang lalong tumitindi ang tensyon at nagbabagang damdamin sa kanyang puso at isipan, malinaw na nakilala ni Sorayang ang pinagmulan ng kapangyarihang ito ang kilalang Steel Blood Fortress, at ang taong kaharap niya ngayon ay ang mismong naging dahilan at bahagi ng mga pangyayaring humantong sa kanyang pagkamatay sa nakaraang buhay. Sa unang pagkakataong nakita ang mukha ng bagong dating, makikita ang makapal at kulay asol na balbas at matigas na anyo ng mukha, habang sa kanyang mababang boses ay narinig ang simpleng salitang nagpapakita ng interes at pag-usisa, habang tinitimbang ang halaga at katangian ng kaharap. Hindi nagpahuli at naging matatag si Sorayang kahit sa harap ng ganitong lakas. Malinaw niyang ipinarinig ang kanyang tinig. Alam niyang hindi sila magiging magkaibigan, ngunit hindi niya inaasahan na sa kanilang unang pagtatagpo ay agad na mararamdaman at ipapakita sa harap mismo ng kanyang mukha ang ganitong tindi ng nakamamatay na hangarin at puot. Sa gitna ng nagbabagang ilaw at sinag ng chi na pumapalibot sa kanila, dahan-dahang humakbang palapit ang makapangyarihang pinuno kasama ang kanyang kasamang tagapayo mula sa likuran. Habang naglalakad ito sa ibabaw ng nagbabagong lupa at hangin, ipinahayag nito ang kanyang pagkilala. Ibang-iba talaga ang kalikasan at ugali ng taong ito kumpara sa mga nakasanayan niyang makaharap. Sa isipan at matalas na pagtingin ni Sorayang, ito na ang sandaling matagal na niyang hinihintay. Ganito nga ang naging paraan ng kanilang pagtatagpo sa wakas. Ang taong kaharap niya ngayon ay isa sa mga itinuturing na pinakamalakas at pinakamalapit sa titulo ng pinakamakapangyarihan sa buong lupain ng Murem. Kasabay pa ng kilalang si Dam Seong. Inihayag niya ang ganap at kilalang pangalan ng taong nakatayo sa kanilang harapan, Emperor Asura na si Song Jiumbek, ang pinakadakila at kinatatakutang pinuno ng makapangyarihang Steel Blood Fortress.